Tito Vic and Joey. Ng team namin ay si Tot, si Pangs, at si Lori. Gusto niyo bang makilala kung sino si Tito Sen? Sumagot ka na ba sa coach ever? Yes. Huwag na natin intayin yung sagot. Okay, explain mo na. Sa UAP. Yan. Nanonood kami noon, te. Oo, high school pa lang ako. Oy! Si Lori baka hindi pa pinapanganak. Grade school. Hindi mo pa ako ginagawa ni Dad. Oy. Na-discover na namin paano mag-train sa Thailand. Local. Oo, local. Local naman. Sawali ka. Si Volleyball talaga yung nag-mold sa akin as a person. Wala na Si Volleyball yung tumulong para Kaya naalala ko nung sinabi ni Ate Lai, bumablock pa ako, nakapikit. Kaya mo yun, Mom? Pag may time ang players, dito sila nagtatambay. Tambayan ng players, pagtapos ng training at may oras silang magkwento. Walang coach, walang playbook, pero maraming kwento. Kwentong sports, buhay, at kulitan. Welcome to Ang Podcast ng Mga May Time kasama sina Gemma Galanza at Ella De Jesus. Kwento lang pag may time, powered by Sports Plus. Easy lang! Hello guys! Welcome to another episode ng Ang Podcast ng Mga May Time. Alam nyo, napakaswerte natin today na talaga nabigyan tayo ng time ng mga guests natin ngayon eh. Oo. Kasi sa totoo lang, mahihayin tong mga to Oo. eh. Pero balita ko sa TikTok, di sila nahihiya. Oo, tsaka sa Facebook, madalas Oo. din natin makita to. Hindi sa amin to, pero di namin alam kung paano nagkaroon ng family. Tag na natin itong patagalin dahil baka umalis na sila. So, sobrang hiya. So, sobrang hiya. Oo. Yes. So, let's welcome Ate Rhea de Mocalapan and Lori Bernardo. Hello! Thank you, Ate ha. And thank you, nag-reply ka din. Hindi, actually, kinakabahan ako trivia eh. ko ngayon. Kasi Oo. si Ate Rhea talaga, Ano? kapag tinext mo, grabe, para mag-iintay ka talaga ng ilang araw Oo, eh. oo. Hindi mo siya naman. nakikita ng online. Totoo ba Lori, yan? ikaw? Agad! Hindi mo alam kung saan siya kukontakin. Yes. And Totoo. medyo kinabahan ako nung message ko siya kasi alam ko hindi siya mahilig sa mga ganito. Oo. Kaya Kaya swerte- thank you talaga, Swerte Ate talaga. Rhea. And thank First you, time. Lori. Kasi kung wala ka, feeling ko hindi siya sasama. Kung ako lang mag-isa. Hindi siya pupunta. Oo. Parang palagi tayo nagkikita nun. Di ba nag-Thailand pa tayo? Ay. Ay, kasama na tayo. Yes. Lahat tayo Yes, magkakasama. magkakasama pala tayo. Tapos, wala. Parang natutuloy kami pag biglaan. Pero pag planado, wala. As in. So, Yeah. dapat biglaan. Tsaka si Lo kasi kalad ka rin. So, Oo. Umaabot Madali. niya rin sa Laguna yan. Oo. Nalikot mo na ba ang South? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Si Lori talagang pinakamadaming Yes. time. Yes. Oo. Feeling ko dapat kahit hindi to yung title natin, feeling ko lagi siya nandito sa Oo, podcast natin tatambay dahil siya dito lagi sa siyang may podcast. time. ewan ko, parang si Lo, tara ma'am, punta tayo sa ganito. Ma'am, gusto mo, magkape tayo. Parang, Lo, kaya mo pa ng energy mo kasi parang, ang dami, tapos ang lalayo. Tapos parang may training pa kinabukasan. Sabi ko, kailangan ko pag gumising na maaga. So, ewan ko, paano ko nasasabayan si Lo? Actually, naalala ko nung Thailand pala, tayo ang Marwin Space. Oo, Space. yes. Kami magkakasama sa isang hotel. Oo. Hiwalay kasi yun. Yung sa Marwin, yun yung mga, Walang budget walang masyado. budget. So, sa kabila yung Tipid. Oo. Yes. So, eto, kaming apat. Magkakasama kami dun sa, Oo. alam nyo na guys kung bakit kami nandoon. Oo. So, lagi niyang kasama is yung mga, nakshi mo, di ba? So, ano yung mga ginagawa niyo sa Thailand? Actually, more on lakad. Tapos, more on food trip, no? Tapos, parang hanggang sa na-discover na namin paano mag-train sa Thailand. Ay. Wow. So, parang... Local! Oo, local. Local naman! Sawali ka! Di ba, Alam Lo? na namin yung mga streets sa Thailand. Oo. Dati kakalakad namin. Oo, tsaka inaabot, may isang time daw na, kasi kami, sobrang pagod daw. Buong araw kami lalakad-lakad. Nag-ikot, Oo. Tapos, may isang beses pala na naabot na kayo ng 12, Yes. ganyan. Chill sila. Sabi ko, sayang. Si Dalawang Mafe kasi. araw magkasunod Ay, oo. yun. Hindi tayo inaya eh. Oo, isa pa yung si Mapi. Si Mape. Hindi palagi sinasabi ni Mafe kasi baka natutulog na kayo, nakahiga na kayo. So, Ang natutunan natin, pala decision si Mafe. Oo. Buti na lang wala ka dito. Ikaw ang topic. Oo, mababackstab ka namin.
Pero dahil nga sobrang close nyo, Ate Rhea, alam mo, nagulat kami. Hmm. Nung umpisa, nakakatawa si Gemma kasi sabi niya sa akin, nakakatuwa si Ate Rhea, no? Kasi sa mga lahat ng naging ka-close niya, lagi niya kasama lahat ng baget. Baget. Kaya tinawag silang Family Family Feud. Feud. Paano nag-start Paano ba yun? nagsimula ang family feud? Silo ang nagpasimuno eh. Hindi siya ate, parang kasi, every break, kami yung magkakasama nila, nila Mafe, ni Oo. Mitch. Tapos tuwing umaga, kailangan, andyan na si Mom, andyan na si Ate Rhea, gano'n. Mm. Tapos parang naasar kami nun ni Ate Kylie na, ginawa niyo namang nanay na si Ate Ate Rhea. Rhea. Tapos doon na nag-start ate, tinawag doon namin siyang Mom. Oo. Ayun. At saka, ito talaga pinaka-nagulat kami. Napapatiktok nila si Ate Oo, Rhea. sobra. As in, yung may ganun-ganun wow, Ate Rhea, I'm so proud of you. Wala Sobra. siyang choice. Oo. Pero nakailang take mo na kami. Oo. Paano ka napapa-oo ng mga anak Wala, mo? hinihila lang nila ako. Pero ma'am, TikTok. Sabi ko, paano ba yan? Pero yung mga madadaling steps lang, kaya kaya. Pero since naging nanay niyo si Ate Rhea, paano naman nabuo yung magkakapatid? Kasi ang dami natin Oo sa nga. team eh. Hindi ate, una, kaming tatlo lang nila Mitch. Si Mafe isa. Si Mafe yung isa. Tapos, sumasama na si Lee, ganyan-ganyan. Englishera po si Lee, di ba? So, binansagan namin siyang anak sa labas ni Dad. Galit pa kasi, anong anak sa labas? Hindi pwede yun. Sabi ko, sige, sa loob na lang. Tapos yun, doon na nabuo yung family Feud. Oo. Sila lang nagbuo nun. Tinanggap mo Kami sila, lang. Ate Rhea. Nasanay na ako. Parang nasanay na akong mom. So, parang every time na mag-mom, napapatingin ka talaga. Wait lang. Mga anak! Oo. Tapos sobrang kulit kasi nila talaga. Si Lori, number one, lagi. At saka, Tawa tayo ng alam tawa. nyo guys, si Lori, actually sila ni Mafe. Sabi ko, bakit ba naging magkaibigan to? Kasi, alam mo, minsan biglang may mga sasabihin silang word na, ano daw? Ganyan-ganyan. So, may isang beses nag-game, may laro kami. So, medyo pangit yung yung set na yon. So, sabi ko, Mafe, ano nangyayari? Sabi niya, wala, eat. Sabi ko, ano yung eat? Alam niyo ba yung eat, guys? Ano eh? So, sorry, ano to ha? Tae-tae daw. So, yung term namin, kapag medyo tsaka yung tae-tae, sabi ko, sabi ko, ay naku, napapasama na to kay Lori. Tapos si Lori din yung dami mga words na kaya nauso na yung FAM. Oo, Yan. binaligtad na Yan. Mafe. Oo, Nandun pa si FAM. Sato, si Otas. Otas, Oo. ayan. Buti lang wala si Mafe dito, Mom. Oo. So, nung nawala si Mom, nawala si Sis. Sisi. Ilan mo ba si Mafe? Sumunod sa panganay. Siya panganay mo. Panganay si Lo, then si Mitch. Si tapos Mafe? si Mafe, tapos si Lee yung bunso. Si Mafe sa gitna pa pala. Middle child. Kawawa ka naman. Pero Ikaw parang ang middle bunso si child. Mafe, no? May favorite ka ba, Ate Rhea, sa mga Mga anak mo? nakshi mo. Wala. Oh! Very Mga magselos. Feeling ko si Dad meron. Favorite. Ako. Kasi, grabe. Kasi, Pero ano yung first impression nyo sa isa't isa? Ikaw muna, Ate Rhea. Yung first impression mo kay Lori. Si Lo kasi nung first time ko nag-training sa Creamlines, syempre next ko kasi bagets, di ba? Wala, seryoso siya. As in parang, hindi siya tumitingin kahit kayo, tapos parang focus lang siya, hindi nagsasalita. Sabi ko, ganito pala talaga itong mga bagets na parang focus sa training. Tapos kahit sa labas, parang hindi niya ako kinakausap nun. Tapos, nung sa Bali, doon ba tayo nag-start? Ang dami na nila na Oo. Oo, dami, di ba? Ang dami pera Dahil ng family Family feud. feud. Hindi, Sana yun naampon yung tayo, no? gusto ko. Kasi parang kahit saan pupunta yung isa, parang buong team invited. Yes, Tapos oo. ikaw na bahala kung sama ka or hindi. Tapos nakita ko si Lo, parang kalad ka rin nga nun. Tapos hanggang sa, Lo, sama ka ba sa may dinner ata? Pinag-iisipan ko nga ate. Tapos hanggang sa hindi ata kami sumama. Tapos, yun, dun lang nag-start. Tapos hanggang sa naglalakad nga kami sa Bali, puro lakad. May Kwentuhan. mga po kasi kami sa Bali. Kapag nag-aaya sila Ate MJ, sinong gusto mag-dinner, ganyan. Eh minsan po, galing sila sa malayo. Tapos kami nandun lang kami sa, sabi namin, ate, lakad na lang tayo, lakad-lakad. Sige, ganyan. Hanggang sa kasama na rin namin si Bea Bon. Tapos parang may time na nasa isang place kami ate na hindi ko din kasi napapansin si Dad before. Sabi ni Mom, uy, pansinin mo na kasi si Raymond, huwag ka nang mahiya sa kanya. Kasi hindi ko, ate, kasi sobrang tahimik ni Dad eh. So parang tahimik si Dad?
nakakahiya rin Nung siyang umpisa. biruin. Pag Parang nag-observe pa siguro. introvert. Tapos siya din, ganun din. Teka, Pero- ipakilala natin si Dad. Si Dad. Para sa mga hindi nakakalam, Si si Dad ay ang asawa ni Ate Rhea in real life. Oo. Hindi siya si Coach eh. Baka maloka kayo. Yes. Sure. So, ikaw naman, Lo, ano ang first impression mo kay Ate Rhea? Nung first time siya mag-training sa atin feeling ko sobrang seryoso niya. Pares pala kayong seryoso sa buhay. Pero, nung parang tinatry niya akong kausapin, ay ang gaan naman ng, alam mo yung parang ang malumanay ng voice niya ate pag magtatanong siya. Tataas ko pa ba? Oo. Pag isasanay na ako. No naman. Oo. Noon na lang yun, Lo, di ba? Tsaka minsan sa Ate Rhea, kahit nakakalungkot yung pinag-uusapan, nakangiti siya. Jim! Tapos nakagano lang siya. Tapos sabi ko, ate, parang ikaw din mapapangiti ka. Kahit malungkot ka, mapapangiti ka. Kasi grabe yung ngiti niya talagang hindi nawawala eh. Tsaka sobrang hinhin niya Oo. talaga. Ako hindi ko alam na mahinhin ako. Ay. Ay. Hindi nga. Diba, guys? Ako talaga hindi ko alam. Hindi kasi parang normal, pero parang feeling ko, hindi ako Hindi, mahinhin. pero sobrang palatawa ni Ate Rhea. Oo. As in, napakadali niyang Tatawanin. patawanin. Ayan, Wala pa. Magkakitahin lang kami. Natawa na siya talaga. Kasi nga, effortless ka nga. Yung Yes. parang, Gusto ko lang sabihin mo. Magsasalita. Feeling ko, ang first interaction nyo, kasi ito si Ella, maano siya. Papansin. Ayun na naman. Feeling ko may banat siya sa'yo. Wala. Hindi pa, parang nahihiya pa siya nun. Nahiya pa siya, Medyo nahiya pa. tumatagal na. Oo. Alam mo yung mga tingin niya na ganun? Ayan. Yung parang, bakit? So, tatawa na lang siya. Hindi, kasi pumasok si Ate Rhea sa team. March, 'di ba? Parang AVC. Okay yan. 'Di ba? Mabilis lang yun eh. Mabilis. Kasi parang 1 week lang. Tapos Ah. hindi pa natin alam kung magsistay ba siya sa atin or isang linggong pag-ibig lang ba ang pinaranas niya sa atin that time. So siguro that time talagang parang Oo. Kaya, Ano pa? Tama. wala pa masyadong Interaction. interaction. Nagpapansinan ba tayo nun? Hindi, di ba? AVC, nahihiya ka pa mag-share nun. Ay. Ang palagi kong kasama ata nun sila pang si Kylie. Tapos sila parang sumasama-sama lang, pero parang nakikinig-kinig Tahimik pa. lang. Roommate Ganon. So, nung unang pasok mo sa amin, ano yung na-feel mo? Parang ko dun. Hindi naman yung nape-pressure, pero parang na-feel ko din na shit, kailangan ko sumabay. Kasi tagal kong nag-stop, almost 1 year ata akong wala. Tapos parang nakita ko kayo lahat kondisyon, galing pang all-fi noon na galing final. So parang, anong gagawin ko para makasabay? Tsaka, paano ko mas makikilala kayo bawat isa in a short period of time. So, wala, parang, siguro yung normal lang na ako. Na kung paano. Kaya palagi akong tanong ng tanong, kung okay lang. Kasi ayokong ma-feel niya na parang, hirap naman ni Ate Rhea, pakisamahan kasi parang hindi nagsasalita or di malang So parang yun yung way ko na para gumaan yung loob niya sa akin. Na kakausapin ko kay bawat isa. Tapos yun nga, sa set talaga. Parang gusto ko mabigay ko yung mga set na gusto niyo. Ayun. Ay. Wow. Grabe. Wow. Sa games naman ate, ano naman yung na-feel mo? Ma-feel ko yung ayaw talaga magpatalo. Andun yung, alam mo yung kahit anong score, kahit sabihin natin na malayo yung score ng kalaban, parang may way at may way pa rin na para makahabol. Hindi ko alam kung paano yung nagagawa yun, pero yung composure niya sa game, parang kahit anong sitwasyon nandun, hindi siya nawawala. So parang ako, nadadala ako kasi iba yung kapit. Yung kaya kapitan yung talagang bawat isa. Yun yung nakakatawa. Tsaka, hindi mo makikita na parang sobrang na-frustrate pag nag-error. Parang di ka na pwede mag-stay doon eh. Parang, andun ka na kagad sa next point. Anong gagawin ko? Parang kailangan makabawi ako. Ikaw naman, Lo, naalala mo ba yung first training mo with us? Yes. Yes. Sobra. Ang takot ako. Parang kakaiba yun sobra. Hindi naman nakaka-trauma, pero sobrang namanghalang ako nung first time ko yung makitang mag-training. Parang, alam mo yung para akong galing sa zero ulit nung dumating po ako ng Creamline. Kaya naalala ko nung sinabi ni Ate Lai, bumablock pa ako, nakapikit.
Kaya mo yun, mom? Tapos hanggang sa everyday na ate na 1v1 kay Coach K. Oo. Na Lagi. every Favorite ni after Coach K. sila nag-water break sila, ako nag-extra ako. Tapos parang nung na-realize ko, sobrang kulang pa pala nung nagpunta ako ng cream time. So, love mo si Coach K? Oo. Noong una. Noong una hindi. Kasi yung sungit niya eh. Oh. Coach K, sorry. Parang si ni Toti. Oo. BFF Kay din Coach sila. K. Pag 1 month, kulang yung mon. Ate, di ba 6 balls lang tayo? Sa akin, kulang 2 ball cart mo. Pag 1 month eh. Nauubos. At talagang binago din naman si Lori ng Oo. ng Tito Vic and Joey. Ayan. Yeah. Dito, Yeah. guys, si Tito Vic Ang and dami namin Joey, sorry. ng team namin ay si Tot, si Pangs, And at si si Lori. Lori. Gusto niyo bang makilala kung sino si Tito Sen? Si Coach Sherwin. Kasi ang nagpauso ng Tito Vic. Oo, and Joey. Hindi, pero sinabi ko yun kasi, alala mo ba yung Hair buhok niya. pa ni Lori noong unang pasok niya sa Mahaba atin? pa buhok mo, di ba? Oo, mahaba Opo. pa. Nakaipit. Oh, hindi Kasi nakita ipit- natin. Hindi ko nakita. Ate Rhea, yung ipit niya, meron parang dito. Medyo mataas. Or, basta nag-headband siyang gano'n. Pero paunti-unti, nagiging na siya, tita na siya. Mm. Para si Toti. Tita Tots, di ba? So, nagiging Tita Lori na siya. Medyo, yung parang ganito lang, yung haba. Hanggang sa yan na na siya, na Si influence Mama na siya. Phil ang unang nagsabi na magpagupit ako. Oh. Si Mama Phil pa ang unang sumagot ng gupit ko na. Wow. Sobrang sagad talaga. Ay, baka mapagalitan ako ng mama ko. Pero Natakot hindi. ka? Oo, ate. Kasi first time ko magpagupit ng pang boycott talaga na. Kasi dati headband lang, tas hati yung dito. As in, Oo. headbands Headband pa? talaga. Mom? Naka-cycling pa siya. Oo. Di ba yung shorts nila ngayon? Oo. Yung dati, yung cycling Cycling? pa na. Yung parang sa game. Hindi ko ma-imagine. Hindi pa ako, ma'am. Naka-UP Hindi pa ako shorts. naglo-long shorts. Oo. Hindi Pero naman. Lo, ano yung first impression mo sa amin? Sa inyong dalawa ate, nung una, tahimik lang. Tapos parang nakakahiyang kausapin. Sobra. Kaya hindi ko rin expect na mapupunta ako dito. Wait, nagbago ba yung impression na yon? Oo ate. Ano na-discover mo? Masaya pala kayong kasama. Lalo na nung nagpunta tayo ng Thailand. Thailand. Siguro siya masaya. Feeling ko kung ako talaga, hindi siya masaya. Hindi kasi siya super seryoso focused talaga. talaga siya sa ensayo. Oo, Diba, seryoso ako Ate sa Ray? buhay. Kasi ako, sa training, syempre pagbalik ko, parang sobrang nakakapagod. Mm-mm. Pero pag nakita mo nga na ganun yung mga teammates mo, parang hindi ka pwedeng mapagod. Tapos, sa gilid, papatawanin ka. Hindi ko alam bakit yung mga simpleng tingin. Natatawa na talaga ako. Tapos, minsan kahit, syempre, yung hirap makapoint, diba? Mm-mm. Tapos, fault ulit yung drill na yon. Wala, parang kailangan mo talagang itawa. Tapos, okay, reset na ulit. Parang siguro dun nakakakuha talaga ng energy. Tsaka, mas nakakagalaw ng maayos kasi siguro mas nag-e-enjoy. Lahat sila eh. Kahit si Mafe, biglang may bubulong sa gilid. Oo. Kasi yung mga nakakatawa minsan na kung paano makuha yung bola. Matatawa ka na lang din talaga. Tsaka during rally, nag-ano. Minsan, Oo, may mga side comments Oo. na pag naangat mo, wow, galing. Yung mga ganun simple. Na, mas napapagod tayo tumawa kaysa sa haba ng Yes. rally sa training. Oo. Kahit nga sa games di ba? Oo. Lo, pag nandun tayo sa bench, Oo. di ba? Tawa tayo ng tawa. Tawa Ay, ng tawa. napasimuno yan eh. Oo. Diyos ko, Tapos yung mga napapansin. Oo. Ayun na, yun naman. Ate Ray, Mamo. Mamo. Tapos minsan, Ella, tingnan mo. Tignan mo, mamo. ganyan. Pero ikaw, Lo, paano naman nakatulong sa'yo yung presence ni Ate Rhea? Sa akin natin yung pagiging kalmado niya. Katulad nung kapag mga crucial games, bigla kami papasok dalawa. Magsasabi lang siya na, Lo, tara ha. Wala nang ibang sasabihin. Sobrang kalmado lang. Warm up tayo, Lo, ha? Ready tayo. Ganun lang. Hindi yung, Lo, tara ha. Puntos agad ha. Sino ba yan? Si Efam ba yan? Si Evam kasi may topic pa eh. Oo. Lo, tara. Wait lang, wala pa. Si Mama na lang ate, simple lang. Hindi ko alam na kalmado. Hindi kasi... Totoo ba yun, ate? Wala daw problema pag nag-error siya.
Kasi pag nag-error, pag inulit-ulit mo sa kanya yung error, parang mas nakaka-down. Madadown siya. So parang, imbis na sabihin mo yung error niya, parang sabi mo na, sige bawi tayo, isa ulit Bigyan ulit kita. Yung Pero, ganun. in fairness, ang connection, kapag pinapasok kayo, Oo. maganda ang connection. Hindi, tsaka mahirap yung trabaho nila kasi Oo. double sub. Oo. Diba, yung parang pagpasok nyo, expect din talaga na Nakalagi. kailangan Mas nakakaba din. pumuntos. At saka di mo alam kung anong moment. At si Ate Rhea laging magsuserve. Yes. Oo. Talaga Na-feel naman. mo ako, di ba? Ay, sobra. Ate Rhea. Sabi ko sa'yo, titignan ako sa'yo lagi. Di ba? Oo. Kaya parang pag ganun, kasi pag pinasok ka, tsaka yung opportunity na yun, parang di mo siya pwedeng palagpasin. Yes. Parang ayaw mo siyang sayangin Kasi either parang make or break. So Yes, talagang, Parang, galingan natin. Ganun na. No, pag pinasok tayo pwede lang. Okay, mom. pero meron ba kayong mga unforgettable moments you together na di yun talaga makakalimutan? Ako every time na pumupunta kami sa TGC. Ay, oo. Meron din pala Ay, silang oo. May kwento mo, ano ang meeting TGC? Oo place. nga. meeting place nila, oo. Parang Naging feng shui yun, tradition, ate. Kami nila Ate Momo. Tapos si Ate Pangs. Yan sila Ate Pao. Kung kinabukasan may game, kailangan mag-TGC kami. Pag di kami nakapag-TGC, it's either maaalanganin tayo or panalo or talo, gano'n. So, every, may game, inuulit namin, mom, TGC hindi pwede mawala. Pag nawala isa, wala na. Gano'n. Kainan siya, guys. Kainan. Yes, oo. Nakasama na kami dun sa 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 TGC group. Yes, sa TGC group. Pero masarap nga doon. Oo. Yung cheese stick nila ate, parang turon na. Sala. Gano'n kalaki. Pero napatunayan niyo yun na pag hindi kayo nag-TGC, pangit talaga yung nangyayari sa atin. Oo. Oo. Kasi Sabi may na nga, time na may class ako, si mom kailangan umuwi. Pero nag-TGC si ate pang siya si ate Momo. So, Hindi kayo kinabukasan kompleto. may game. Oo, ate. Natalo tayo. So, ilang beses kayo hindi nag-TGC? Last confe. Oo, Last conference. Okay, since nandito na rin tayo at ngayon lang tayo napagbigay ni Ate Rhea at ni Lori din na minsan lang talagang lumalabas sa mga ganitong pagkakataon. Oo. At saka wala tayong idea din sa nila. Sa background ko, Background anong nila, naging start. Yes. Kaya gusto namin itanong, Ate Rhea, volleyball ba talaga yung first sport? First sport, yes, volleyball talaga. Pero before, ang gusto ko talaga is mag-tennis. Nahilig ako manood ng tennis ng bata. Kasi ang ganda ng mga outfit nila. Ay. Tapos wala lang, parang ang saya lang tignan. Mm-mm. Tapos napunta ako sa volleyball kasi yung kuya ko nag-volleyball nung grade school siya. Tapos every time na uuwi siya, may medal. Sabi ko, si kuya may medal? Tapos sila mami ko tuwan-tuwa, ganun, parang proud na proud. Tapos sabi ko, parang gusto ko rin magkaroon ng medal. Sabi ko, tapos hanggang sa yung kuya kong, si Kuya Jumbo, siya yung nagturo talaga sa akin ng basic. Kasi syempre, ano pa lang, magturuan na kita ng basic para pag nag-try out ka, kahit papaano, marunong ka na. So yun, sinagaan niya ako after class, palagi niya akong pag-isa ng bola, tapos minsan tamaan pa ako sa mukha. Syempre, iiyak ka nun, di ba? Ayoko na nga, tiyatawa. Tapos hanggang sa, ayun, sinagaan niya ako. Ilang taon ka nun, ate? Tinuturuan niya ako nung time na yun, siguro mga grade 3, summer. Wow. Tapos nung Wow, grade bata 4, pa. Bata pa. dahil nga marunong ako mag-dig pass, pasok Di pa agad ako sa tryout. Di pa ako boy nun, ma'am. No? Wala pa. Ay, Di pa oo. boy, sorry. Wala pa sila. Wala pa sila. Wow. Siyempre, buntis na siya. Ewan ka na. Tapos din ako nag-start na syempre parang mukhang pinakamaliit. So wala akong choice kundi lang. Parang setter ata ako. So di pa ako marunong mag-set as in, puro dig pass lang. Kasi doon kaya naranasan lahat ng, syempre dahil kuya ko yun, papagalitan niya ako. Tapos kung anong sabihin sa akin, kasi syempre, komportable siya sa akin. So, dahil naman sa kanya, kaya parang tumibay ako. Pero eventually, nagustuhan mo na rin maging setter. Talaga. O may na-try ka ba ibang position? Naging spiker din ako ng grade 4. So parang 4-2 kami. Ay. Pero kasi ako talaga yung pinakamaliit dun sa team. So parang wala namang gagawin kundi talagang, sige, taas mo na lang yung bola. Parang ganun lang. So naging setter na. Hanggang sa,
okay naman. Parang feeling ko doon ako mas nag-excel kaysa pumalo. Kasi nga, hindi naman ako mataas tumalon. So, setter talaga. Ako din, kaya siguro ginawa rin ako setter nung unang-unang volleyball. Eh, sabi mo nga, puro drop lang yung ginawa. Oo, kaya Hindi na siya ako nag-set, pinag-setter. nag-drop lang talaga. Puro Kaya ginawa drop. ka ng Second spiker. ball pa lang. Over ko na. Kasi nga kinakabahan ako mag-set, over ko na lang. Oo. Parang in drums. Para point kagad. First time ko narinig yung story ni Ate Ray kung Yeah. paano siya. Hmm. Eto naman, si Self. Oo. Self, Paano ate. naman si Self nag-start? Ano, hindi siya usual kung paano si mom. Pero, parang grade 8 or grade 9 na ako noon ate, bumili lang. Like, after class ko, usual ko kasing ginagawa, bumibili ako ng banana cue tsaka turon sa kanto namin. Tapos, nung nandun na ako, bumili na ako. Tapos sabi nung lalaki, ako kasi ate, di ako kumakausap ng ibang tao. Lalo na pag hindi ko kilala or hindi siya familiar sa akin. Sabi niya sa akin, Neng, anong height mo? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, uy Neng, anong height mo? Sabi ko, 6 flat po. Eh yung lalaki ate is nagtatrabaho siya sa barangay. Tapos nung umuwi na ako, kinabukasan nasa school po ako. Tinawagan ako ng mama ko. Sabi niya, umuwi ka dito. Anong ginawa mo? Bakit nandito yung mga taga-barangay sa bahay na? Yun pala, ate. Tinanong sa guard kung saan yung bahay nung matangad na babae. Kasi tinuro niya pala ako dun sa guard namin. Tapos, tinuro daw nung guard yung bahay namin. So, akala ng lola ko, napaaway ako dun sa school namin. Kaya may taga-barangay na pumasok. Tapos, after nun, kinausap pala si mama na pumunta daw po kami dun sa school para daw makita ako nung coach. Tapos tinanong ko kung anong sport. Sabi niya, volleyball daw. Sabi ko, ayoko. Gusto ko lang mag-aral. Uy! Kala ko talino talaga. Hindi ate kasi parang ayoko yung labas ng labas. Gusto ko after class, nagpupugs lang ako. Jole, di ba? Ganun lang. Tapos na natin, pumunta kami ng school sa King's Montessori. Tinry na akong isabay sa training. Sabi ko, hindi po ako marunong, coach. Wala po akong alam. Ma'am, yung short ko nun, maong pa. First training mo, Oo. Tapos, sabi nung coach ko, start mo na tayo. Jog lang ha. Ganyan. Tapos nagja-jog kami. Para na ako mamamatay. Nahihilo Pagod na ka ako. na. Sabi niya, kailangan mo na bang ng ambulansya? Sabi ko, hindi coach. Tapos yun parang nag-start na dahan-dahan lang siya. Na pinag-walling niya ako. Tapos sabi niya, yan, marunong ka na mag-dig. Ganyan. Sabi niya, follow ka sa wall. Ganyan. Walling daw. Ganyan. Tinuro niya pa ate, pangkanan. Tapos sabi ko, ay coach, kaliwete po ako. Tapos, nagja-jog na ate iba kong teammates. Sabi ng coach is, Julia, meron na tayong kaliwete. Tapos nagulat ako ate. Nagtalunan sila. Tapos, sobrang celebrate sila. Sabi ko, uwi naman itong mga to. Yun pala, ako pala yung first na kaliwete dun sa team namin. So, nagustuhan mo na yung volleyball from Oo, there? ate. Simula nung nag-volleyball ako, hindi na ako nakauwi sa bahay namin. Parang Nag-enjoy sobrang ka na. dalang na lang po. At minsan nga, yung nanay ko, hinanap na ako. Asan si Lori? Ay, wala na. May laro sila. Gulat na siya. Nasa Cebu ako. Tapos yun, palarong pambansa. Napanood ko sila, nakalaban sa Antique ba yun? Opo. So, yun lang yung kakastart mo halos maglaro nun. Opo, ate. Ay, kabog. Kasi ang lakas niya nun eh. Sila ni Louie Romero. Oo, Kasi powerful. tangkad talaga ni Oo, Lo. tsaka ang ganda. Di, tsaka grabe, iba kasi pagkaliwete. Kaya feel ko ang saya ng mga teammates mo. Pero iba. Pero meron ba kayong memory, like, about volleyball na gusto nyo ulit-ulitin? Na hindi nyo makakalimutan talaga? Ang dami. Ako, ang dami. Pero siguro hindi ko makakalimutan nung college ako. Sa UAP. Yan. Nanonood kami noon, te. Oo, high school pa lang ako. Uy! Pa-college na. Pa-college na. Si Lori baka hindi pa Wala. pinapanganak. Grade school. Hindi mo niyo pa ako ginagawa ni dad. Oy. Third year college ata ako. Baka wala Nung pa sila. nag-champion kami. Kasi parang nung time na yun, parang ang daming challenges na dumating sa team. Tapos, nakuha namin yung championship. Tapos yun, parang hindi ko na-expect din na yung magkaroon ako ng award nung time.
Oh, yes. So, yun siguro yung memorable sa akin. Oo, naaalala ko, grabe yung, yung rivalry talaga ng UST. Lasal. Lasal. Oo. Oh, and Ate Rhea, bakit UST and then UP ang napili? UST kasi, galing ako sa UST High School. Tapos, before kasi, parang magpapalaro. So, hindi na ako nakapunta sa mga ibang schools. Pero parang nung time na yon, ang gusto ko ata is mag-UP. Ay, sana. Sayang. UP fight kayo. Kala mo naman mag-aabot kayo. Hindi kasi doon yung mga teammates ko nung high school. So parang gusto kong sumunod sa kanila. Pero hindi na ako nagkaroon ng chance kasi nga, nagpalaro. So, tinulungan na lang ako ni Coach Carl, yung anak ni boss na mag-ayos ng mga papers ko. So, nagtuloy ako sa US. Ako ate, gusto ko po talaga maglasal. Kaso, yun, biglang nag-meeting kasama yung manager ng UP. Yung isa ko pong teammate na kasama ko since high school, mag-UP na din. Sabi niya, sama na tayong dalawa. Yun, napunta ako UP. UP. Pero ang gusto mo talaga, Lasal. Ikaw, Lasal talaga. Kasi hinahandle na po ako nun nila, Coach Ramil. Hindi, sa mga hindi nakakaalam, si Ate Rhea, ang nickname niya ay Miss Sassy. Yeah. Oo nga. Tapos na-curious nga ako doon sa Miss Sassy. So, Ate Rhea, pwede mo ba ikwento kung bakit ulit Miss Miss Sassy? Sassy ka. Oo. Kasi yung teammate ko nung college, si Valerie Amar, parang taga-province. So, parang rookie siya. Tapos, dami yung problem sa love life niya. Tapos, mahilig siyang magbasa ng mga book na parang puro love advices, gano'n. Na si Miss Sassy yun. Dear Miss Sassy. Tapos, dami yung mga letters doon. Tapos, nung time na yun, sabi niya sa akin, Ate Rhea, kasi may problem nga daw sila ng boyfriend. Ano masabi mo? Parang ano dapat gawin ko? Tapos parang joke ko lang siya nun. Sabi ko, umuwi ka na lang tapos magtanim ka ng kamote. Sabi ko, so joke ko lang naman siya. Tapos sabi niya, ay, grabe naman to. Ganun niya. Si Miss Sassy talaga. Grabe yung mga advices. Ewan ko, yung sa Miss Sassy ba na book, maayos ba yung mga Pero parang advice o ganun baka yun. joke din. So, Pero parang- kilala mo na kung sino si Miss Sassy nung Hindi. sinabi niya yun? Hindi rin. Ay, hindi rin. Pinakita niya na lang sa akin nung Miss Sassy ka na Miss Sassy. Sino ba yan? Sabi ko. Hanggang sa gumaya na yung mga teammates ko, coaches ko. Tapos kahit saan ako napunta na team. Pero sa UST talaga siya next. Ikaw, Lau, meron ka bang na-consider na friend din? Nakilalang kilala ka? Si Mafe. Ay. Si Wow. Sister. Oo. Si Sister. Oo. Kasi hindi siya sa mga like kila Lee, kila Mitch, siyang Oo. hindi ko expected na magiging kaklose. Kasi nung bago din siya, hindi rin kami nagpapansinan. Oo. Parang kung ano lang yung matanong niya, yun lang yung conversation naming Oo. dalawa. Pero hindi ko expect na sobrang daldal pala nito. Grabe pala yung mga chika nito. Di ba ba? Grabe Siya siya talaga. talaga. Maraming hatid. Oo. Ang daming chika. Tahimik lang siya. Pero pag nakakakwentuhan mo siya, dami niya palang alam. Ay, sobrang. Lalo na pag sinimula mo, eto na nga sis. Ay, alam mo ba? Ganun agad. Meron agad siyang Palagi siyang, alam mo ba mom? si Ganun siya. Mafe. Hindi ako, super thankful ako kay Lori. Wow. Baka magkaiyakan tayo dito. Dear Miss Sassy! Hindi, sobrang thankful ako kay Lori kasi, di ba nga, medyo hindi naging maganda yung experience niya. Wala din akong idea. Kasi sobrang stress niya talaga. I mean, nung College to. nag-college siya, oo. Tapos, meron man siya naging friend. Pero I think, mas parang ikaw yung, siguro kasi teammate ko kayo parehas. Pero I think, nung nag-remain kasi siya, hindi rin siya ganun ka-confident. Kasi wala naman siyang may kabat siya, pero hindi, I mean, iba pa rin kunyari, talagang kilala mo, ganyan. So, I think ikaw yung nag-ano sa kanya, nagbigay ng, nagpa-feel sa kanya na maging comfortable siya sa team. Yes, Kaya and nga naging din, happy diba? siya. At saka naging happy siya. Naging maingay din siya. Kaya sobrang thank you ako sa'yo. Kaya nga nung Okay, nag-message Ate siya. Rhea din. Ay, oo, kay Ate Rhea. Oo naman. Kasi nga Oo, Oo, sobra. kasi homesick siya kanya rin nasa condo siya. Tapos, Totoo. malalaman ko na nagkakasama kayo. Sabi ko, I mean, na Kayo yung kasama gumagaan niya. yung feeling Oo, ko kasi lagi. kayo yung kasama niya. Tapos nag-message nga sa kanya, di ba? Naiiyak ako. Sabi ko, muna yung pabasa sa akin. Naiiyak. Ay, si Lori umiiyak sa Oo. training, guys. Nung time na nag-decide na si Mafe na ayaw na niyang Maglaro. Nag-text siya sa mga ibang tao sa team namin. Tapos Oo. isa doon si Lori. Oo. Nag-personal message siya. Tapos
Umiiyak siya. Ang Oo. aga-aga. Sad girl talaga. First day of training natin. Kasi hindi niya agad sinabi, di ba, na Oo. hindi na siya magre-renew. Kasi kinukulit ko siya last time. Sabi ko, sis, ano na? Anong balita? Ang reply niya lang ate, secret or isisin ka lang niya. Tapos kinabukasan, excited ako. Sabi ko, Megan, magkikita na kami nila Mafe, nila Mitch. 4 pa rin kami, ganyan. Si mom, pwede naman bumisita. Ganun na yung nasa utak ko. Tapos, parang nagising ako 4:30. Nakita ko, Mafe Galanza. Sabi ko, ay, magpapaalam si sa absent. Hindi mag-training. Sabi ko, pag open ko ate, ang haba ng message niya. Tapos, 4:30 nakaganyan lang ako sa bed. Magti-training ba ako? Ganon. Tapos hanggang pagpunta ka ng training. Di ba usual ate, paglabas mo ng elevator, si Mafe agad yung makikita mo. Oo. Paglabas ko ng elevator, sinilip ko muna yung upuan ko nandun si Mafe or baka trip-trip lang. Eh. Tapos nung na-realize ko wala talaga, sabi, wala nga. Sobrang lungkot. Eh, kasi si Ate Lady, pag Wala tinanong ka niya na, okay ka lang? Parang, okay lang ba ako? Yun, naiyak. Hindi, Umiyak tsaka ka nagsabay-sabay talaga. kasi. Oo, nagsabay-sabay. Tsaka wala din kasi si Mitch noon. Nung Oo, time na yun. Iniwan niyo Kaya, niyo si Lori. si Lina lang, i-Englishin ka si ni Lee. Lee. Mahirap kausap si Lee Ayan, dahil napag-usapan na natin ang mga goodbyes. Ayan. Isa naman sa pasabog ni Ate Rhea, yun talagang nag-post siya this Oo. year, di ba, ng kanyang retirement. Oo. At hindi naman natin maikakaila ang impact sa volleyball. So, kung babalikan mo ang iyong journey, Ate Rhea, paano mo siya ikukwento sa isang batang atleta? Hirap naman yung tanong mo. Ayan. Pang Miss Universe. Pang Miss Universe. Oo. Si volleyball talaga yung parang nag-ano sa akin, paano ba? Nag-mold sa akin as a person. Tapos, naiiyak. Si volleyball yung tumulong para, Hindi, parang para makapag-aral. Yes. Tapos, yung mga opportunity sa mundo ng volleyball, parang sobrang dami pala. Mm. And parang hindi siya madali. Kasi Yes. homesick, high school. Naiyak ako. High school pa lang, parang malayo na ako sa parents ko. Pero parang dahil sa volleyball, mas na-appreciate ko yung family ko. Parang dun ko na feel na takot kasi ako sa mommy ko before. Kasi, yun nga, normal na, typical na nanay na papagalitan ka pag di maayos yung gamit mo. Tapos, tagal-tagal mong mag-ayos, diba? Sa morning, hirap bumangon. Tapos parang na-realize ko nung di ko na siya kasama. Parang na-miss ko pala yung mommy ko. Na-miss ko yung mga ganun niya sa akin na, ayusin mo na anak yung mga gamit mo. Ganun. Kainin mo na yan para dating mo sa training, parang may energy ka. Tapos parang yung na-appreciate ko din yung lahat ng mga naging teammates ko. Kasi nung high school ako, wala akong ka-close talaga sa class, sa mga classmates ko. Kasi palagi ko nilolook forward na magte-training ako. Kasi teammates ko yung parang kasama ko na sila, masaya na ulit ako. Kasi magte-training na ulit ako. Tapos, nagkaroon lang ako siguro ng mga friends nung college ako. Masabi ko na, ito, kaibigan ko talaga itong classmate ko. Ito, hindi lang dahil sa volleyball. So, yung mga teammates ko kasi parang kinonsider ko na as mga kapatid ko. Kaya, every time nalilipat ako ng team, parang hirap magpaalam. Tapos yung way ko parang di na ako magpaparamdam para yung unti-untiin ko yung sarili ko na ma-detach sa kanila. Kasi, ang hirap eh. Pero kung isipin mo, kung hindi ka alis sa team or kung wala kang makikilala na ibang coaches, parang hindi ka mag-grow sa volleyball. Hanggang sa parang na-realize ko, diba, nag-stop ako maglaro tapos bumalik. Parang doon ko ulit na feel na, kaya ko pala love si volleyball. Ganito pala yung feeling kapag naglalaro. Ganito pala yung feeling na kapag mahal mo yung ginagawa mo, masaya ka lang kahit na nahihirapan ka. So, parang nag-decide ako na, yun na, mag-retire na. Siguro, time na rin na itry ko yung ibang bagay outside volleyball. Kasi sabi nga ng kuya ko, ang volleyball naman, basta love mo, hindi naman siya nawawala. Nandyan lang siya. Na pwede mo siyang balikan anytime.
basta fit ka, tsaka syempre kung kaya ko pa talaga na at least next time siguro kasama ko na yung anak ko na Pang namin kapatid. na yun na yung gusto ko talaga na mangyari. And yun nga, matry na may ibang bag. And ano naman din, syempre thankful din, Ate Rhea, na nakasama ka namin kahit sa sandaling panahon. At madami rin kami natutunan sa'yo. And Oo. ang gusto rin namin is sana naging happy ka sa last playing year mo. Yes, happy ako. Oo. Kasi alam mo yung pakiramdam ko na parang wala pa palang 1 year pero feeling ko sobrang tagal ko na sa diba? team. Oo, Ganun hindi ko ko siya naisip. na enjoy na parang feeling ko tagal ko na kayong kasama. Oo. Tapos kahit na ganun yung result last year, parang hindi mo pala siya isipin na kailangan makakuha ko ng championship. Parang hindi siya about sa winning. Parang more on, ano ba yung mga natutunan ko kasama kayo? Ano ba yung mga nag-gain ko na lesson? Yung happy lang. And Tsaka, happy ako dun. Tsaka the next na travel, lagi na kayo kasama. Oo, Kasi wala di ka ba na si sa Mama, team. dati si Mama Phil lang yung kahit wala sa team, laging kasama Kasama. yan. So ngayon, hintayin nyo ng Survivor after season. Yes, Oh, pwede kasi- ba? Yes! Kasama mo rin Gigimik ang... tayo mo. Yes! Yes, yung sabi ko kay Lo. Sa Marwin tayo ulit. Yes. Yeah. Tinanong ko siya, sabi ko, Lo, kasama pa rin kaya ako sa mga travel kahit wala na ako Of sa team. course. Parang mas nakikilala mo yung bawat teammate mo pag nasa labas. Oo naman. Diba? So, si Lori naman, Dahil So, bata pa sila. oo. Mm-mm. Bata ba? Bata na ba? Oo, actually. Bata ang pa sila. Bata pa si Oo, Lo. oo nga, no? 25 ka lang pala. Grabe. Oh my God. Ang tanda na talaga natin. So, dahil bata ka pa, what's the biggest lesson that sports has taught you So far. so far? Oo. So far, kasi siguro sa pagiging introvert ko, mas na-try ko na makipag-usap sa ibang tao. Na, ay, ganito pala kasama sila Ate MG, ganito pala kasama kayo po ate. Na usual, piling tao lang talaga yung sinasamahan. Tapos, parang natuto rin ako na, yun nga, maging independent. Kasi before, lagi ko hinahanap yung mama ko eh. Ma, kailangan ko mag-ipit. Ganyan. Oh my God. Di ako marunong. Oh my God. Di ako Jory marunong with ipet. mag-ipit. Mhm. As in, tas parang, maski sa ate, pag i-impake ng gamit. Paglalaba, mga ganun. Tinuruan talaga tayo lahat ng sports, maging Sport. independent, Oo. di ba? Naranasan natin, high school pa lang tayo, malayo na tayo sa pamilya. Oo. Maging responsable, Oo. ganyan, manage ng time. Diba? And makipag-friend. Yes. Parang lahat ng, hindi ko alam parang madalas sa mga players, inverter, introvert. Introvert. Inverter. Hindi, pero diba, parang feeling ko, introvert. Hindi, feeling ko nga kasi dahil kapag atleta ka, ang madalas mo talagang kasama yung mga teammates mo dahil wala naman kayong time na gumawa pa ng ibang bagay dahil puro training. Kaya yun talaga yung nagiging pamilya natin ng Yes. isa't isa. Oo. Sanay tayo na mas kinikilala natin yung mga makakasama natin or Oo. magiging kaibigan. At saka kahit gano'ng kadami, di ba? Kahit lumipat ka ng team, alam mo yon yung friendship na nabuo mo dun sa mga Oo. teammates mo dati. Yes. Talagang magpapatuloy hanggang pagtagal. Hey volleyball fans! May time ka ba? Tambay ka na sa ang podcast ng mga May Time. Kwentuhan at kulitan na di mo pa naririnig kung saan man. Upo ka na, relax lang, at makitambay kasama sina Gemma at Ella. Kwento, tawa, at konting kalokohan, lahat in one hangout. Follow ang podcast ng mga My Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts for updates on new episodes. Kwento lang pag may time! Tara, makitambay ka na! So, ang next segment natin, ito, bagong-bago to sa segment namin. Kaya, sana ma-enjoy nyo itong... Lie detector Yes, test. lie detector test. So, normal lang to. Sasagutin nyo lang naman yung tanong namin ng yes or no. And then, alalagay nyo yung kamay nyo. Tapos, manginginig na kayo later. Joke lang. Oo. Kasi yung mga una naming guest, so, dahil mag-isa sila, hanggang upuan yun. Hindi, joke lang. Di ba may ikakabit yung sa ulo? Oo. Pag Sa last kamay mo,
question na naman. Sila na lang. Hindi, ayan. Hindi. Nahawakan Pero, kita. oo. So, tatanungin kayo namin kayo, may kanya-kanya kayong tanong and then sasagutin niyo lang. Okay? Ipapakilala muna namin kayo sa device. Oo. Si, ano yan, Maring Test. Marites. Maring Oo. test. Yes. Marites. Marites. Maritest. Maritest. First question. You were born August 1, 2000? Tama? About. Okay. Di ba? Joke lang. So, isa kang Leo. Tama? Apo. Okay. Hindi, joke lang. Hindi, wala pa. So, totoo ba ang Leo ay hindi takot mag-risk? Yes, of course. Oh! Wow, risk Sige taker, nga. Lori. Uy, grabe naman. Wow! Oo, malakas, ma'am. So, ano yung mga bagay na nag-risk ka? Recently, Oo, na naalala mo. Ano ate, na mas pinili kong magstay sa condo instead na tumira ako sa bahay ng mom. Oh, rebelde, mom! Ang layo kasi nung lipay, no? Ano po ang gastos sa toll? Okay. Okay. Ako na. Mm-mm. Right dapat. Ate Rhea, are you ready? Ang birthday mo ay March 21, 1991. Yes. Yes. Wow. Okay, wow. Convincing. Yeah. Ikaw naman ay Aries. Yes. Totoo ba na ayaw mo ng paligoy-ligoy? Yes Uy. or no? Yes. Ay. Dad, are you listening? Paligoy-ligoy. Malalaman natin dito Okay. ang kung ano ba. Sa pagbabalik. Kinakabahan siya. Oo nga eh. Tingnan mo, medyo yung kalahating kamay ni Ate Rhea wala dun sa ano. Oo. Pero iniiwasan niya yung... Ay. Pero bakit ayaw mo ng paligoy-ligoy, ate? Di ba parang mas okay nang sabihin mo na lang kagad yung totoo kaysa pagandahin mo pa. Pero yun din naman yung point. Point. Doon ka na lang. Stay to the point. Pero sa narinig natin na kung paano nagsimula ang love story nila ni Dad. Dad, parang Oo, ganun Oo. niya. Si Kaya, Dad. Pabebe si Dad. oo. Oo. Kaya, minessage na ni Ate Rhea si Kuya Raymond. oo. Okay, Kasi ayaw na next. paligoy-ligoy. Okay, ay, Si ikaw naman, Lori ikaw na naman. ulit. Eto, maganda tong tanong na to, Lors. Perfect na perfect talaga. Okay. Lors, yes or no? Yes. Yun lang ang tanong. Yes or no? Yes or no? Takot ka ba kay Coach Sherwin? No. Wow! Risk taker! Yes, kasi baka kumuriente. Coach, sana nanonood ka? Oo. Follower ko yan si Coach. Ay, yes. Ay, dapat yes pala. Sorry. Pero hindi ata. Hindi ka Ah, takot meron. kay Coach. Hindi ka takot? Hindi kasi hindi ko pa siya nakikitang magalit at Oh, hindi lagi naman lang yan. siyang pabiro. Mm-mm. Pero alam mong may meaning. Ah. Hindi tayo Ganun sure lang. sa mga biro Chill, ni Coach. chill lang. lang. Oo. Ah. Oo, nabibiro mo nga si Coach. Oo, Minsan. ikaw nga nakakabash dyan eh. Oo. Fairness, risk taker talaga si Lo. Yes. Ano, ate, pag nagla-live ako, binibenta ko yung Kobe ko, sabi niya, wag ko na ibenta kasi madudulas daw siya. Hindi naman siya bibili. Nag-message pa yan. Ano? Wag yung item na yan, madulas yan. Wow, talaga meron Oo. silang messages. Dapat pala Lori and Coach ito. Oo, next episode. Oo. Okay. Okay, Ate Rhea. Right. Sumagot ka na ba sa Coach ever? Yes. Wow. Grabe. Wow! Gusto ko marinig yan. Kasi sobrang timing na ate. Huwag na natin intayin yung sagot. Okay, explain mo na. Wow. Ikaw talaga. Mukhang Oo. minalas talaga si Nika. Oo. Si Nika last time. Lahat sa kanya. Oo, lahat man. Sumagot ka na, Ate Ray. Kailan Feeling to ko nangyari? sumagot na ako. Feeling ko kay Coach Chuck. Pero kasi si Coach Chuck, parang after ng mainit na, siguro sa training yung pagod, parang kakausapin niya ako. Mag-uusap kami kung ano talaga yung nangyari. Tapos mag-sorry din naman ako. Yung dala lang ng emotion, kaya parang mapapasagot ka. Pero hindi naman yung sagot na yung bastos. Bastos. Last question for you. Yes or no? Are you ready? Yes. Yes. Masasabi mo bang funny ka?
Yes. Wow, talaga naman. Dapat nga, no. Kasi magkukuryente naman sila. Tumatawa nga sila. Ala. Hindi, pero kami na ang sasagot. Oo, funny talaga si siya. Lori. Oo. Nakikita rin yan ng mga, ng mga followers and viewers. Mm-mm. So, pero paano ka nag-start mag-vlog? Wala parang lang, video lang. Tas ayoko kasi ma'am yung parang pabebe ate. Na hindi naman ako yun. Hindi ko Mm-mm. personality. Kaya kung lang yung pasok yung Totoo naman. Oo, hindi, tsaka yung mga post niya, yun talaga siya in real life. Oo. Di ba kasi yung mga ibang content creator for content lang. Yes. Oo. Tapos iba sila sa totoo. Si Tsaka yung Lori, for- ganun talaga. Sariling niya talaga. Oo, idea. Idea, oo. Hindi Nakita niyo wala- naman ang mga creamline post niya, Oo. di ba? Number 1. Hey volleyball fans! May time ka ba? Tambay ka na sa ang podcast ng mga May Time. Kwentuhan at kulitan na di mo pa naririnig kung saan man. Upo ka na, relax lang, at makitambay kasama sina Gemma at Ella. Kwento, tawa, at konting kalokohan, lahat in one hangout. Follow ang podcast ng mga My Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts for updates on new episodes. Kwento lang pag may time. Tara, makitambay ka na! At bago matapos ang lahat, maraming salamat Ate Rhea and Lori. Talagang nag-enjoy kami at ang dami naming naalaman na bago sa inyo. Diba? Kaya nag-enjoy ba kayo? Yes. Ay, parang nag-blend pa sila dun sa part na yun May blending. Yes. Pero bago ang lahat, syempre may itatanong si Ella. Oo, bago matapos ng episode natin na to, dahil binigyan nyo na kami ng time, susulitin na namin to. Meron ba kayong manifestation or mga wishes this year? Ako, manifestation ko this year is makagraduate. Oh, Next sem. Yes. Yes! Let's go, Lori. And mag-champion kami ulit. Yes! Manifesting. Yes. Ako, dumating yung blessing na inantay namin ni Rhea. Is it Marvin or Bella? Yun lang naman. Tsaka siguro makapag-try pa ng ibang sport kasama sila. Grabe si Lovey Ang dami exposure. Yes. Again, thank you so much sa ating mga viewers. See you po sa next episode. Bye! Kung nabitin ka sa kwento, kapag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode. Kwento lang pag may time! Ito ang podcast ng mga May Time, powered by Sports Plus. Easy lang! Follow and subscribe to ang podcast ng mga May Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Kumpleto rin tayo sa funny highlights at kwelang reels sa lahat ng social media platforms. Huge thanks to Bagong Pilipinas Studios, our official studio partner.